Itutulak daw ng ilang senador na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Marami raw kasing mawawalan ng trabaho sa OVP pag tuluyang tinapiasan ang budget ng opisina. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 8 senador na raw ang interesadong dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Yan ay matapos tapyasan ng Kamara ng mahigit 1 bilyong piso ang budget ng OVP para sa susunod na taon. Ayon kay Senator Joel Villanueva, gusto nilang taasan ang pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte dahil sa mga empleyado nitong mawawalan ng trabaho kapag natuloy ang budget cut. Every time merong mga kawani ng pamahalaan na maaapektuhan, lalo na matatanggal sa kanilang trabaho, dapat tinitignan nating mabuti yan. Dagdag pa ni Villanueva, aprobado ng ehekutibo ang higit 2 billion pesos na orihinal na budget ng OVP. Masyado rin daw malaki ang tinapyas ng Kamara, kaya balak ni Villanueva na padagdagan ng hindi bababa sa 150 million pesos ang kasalukuyang 733 million pesos na budget ng OVP. Wala naman daw silang planong ibalik ang naunang proposed OVP budget, pero gusto raw ni Villanueva na madagdagan ng kanilang pondo para sa social services ng opisina. I don't look at personalities, I don't look at whatever some politicians are looking at right now. I'm just after the office itself. The office of the Vice President deserve more. Ang siguradong hindi pabor sa pagpapadagdag ng pondo ng OVP ay si Senator Risa Hontiveros. Naunang sinabi ni Hontiveros na kokontra siya sa anumang motion para dagdagan ng OVP budget. Tingin ng senadora, sapat na ang 733 million pesos na budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. Sa kabila niyan, bukas daw si Hontiveros kung may sapat na dahilan para taasan ang budget ng opisina ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.